Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Mag-aapat na buwan magmula ng pagbantaan ni President Bongbong Marcos Jr. sa kanyang nagdaang SONA ang mga nangungurakot sa flood control projects ng pamahalaan. Naglabas na sa wakas ng kauna-unahang warrants of arrest laban sa mga isinasangkot sa katiwalian. Ang mga unang ipinaaresto na ng Sandigan Bayan, si ex-House Budget Committee Chairman Zaldico at 17 opisyal ng DPWH at SunWest Corporation. Samantala, posible namang sunod na ring makasuhan alinsunod sa rekomendasyon ng ICI at DPWH ang mismong pinsan ni PBBM na si former House Speaker Martin Romualdez. Narito ang ating balitang A to Z. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Ito ang matapang na pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. hapon ng November 21 nang ianunsyong naglabas na ng mga warrant of arrest ang Sandigan Bayan laban kay resigned ako Bicol Representative Zaldico at 17 iba pa na mga opisyal ng SunWest Corporation at Department of Public Works and Highways. Kaugnay ito ng malversation at graft charges na isinampa ng Ombudsman November 18. Alinsunod sa referral ng Independent Commission for Infrastructure ukol sa umano'y anomalya sa flood control projects ng pamahalaan sa Oriental Mindoro. Aarestuhin na sila, ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. Ikinalugod ng Ombudsman ang paglabas ng warrants at ipinag-utos sa law enforcement agencies ang agarang pag-aresto sa mga sangkot. Kung saan tayo dinadala ng ebidensya, doon pupunta ang ating investigasyon. Nitong umaga lang din nang i-report ni Marcos na bukod kay Zaldico ay aaksyonan na rin ang mga impormasyong nakalap laban sa kanyang mismong pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Zaldico. Pag nakita lahat ng ebidensya, baka mag-file ng kaso ng plunder o anti-graft o indirect bribery. Kasunod nito isinumite ng ICI at DPWH sa tanggapan ng Ombudsman ang kahon-kahong mga ebidensya. Kabilang rito ang mahigit 100 billion pesos na halaga ng mga kontrata na iginawad taong 2016 hanggang 2025 sa SunWest at Hightone Construction Companies, NICO. Kasama rin sa inirefer ang mga sinumpaang testimonya sa Senate Blue Ribbon hearings ng whistleblower na si Orly Guteza na umano'y personal na naghatid ng male-maletang kickbacks kina Romualdez at co. Ang facts, simple lang. Speaker Martin Romualdez, siya ang naging speaker from 2022 to 2025. Former Congressman Zaldico ang napili na Committee on Appropriations Chairman. Sinasabi nung referral na to ay dun sa relationship na yon, no, nangyari itong mga iba't ibang kontratang ito. They have direct responsibility to discharge the duties of their office. Kaya hindi pwedeng hugas kamay dito. Otherwise, dapat hindi nila tinanggap yung responsibilidad. Sa rekomendasyon ng ICI, dapat makasuhan si Naco at Romualdez ng kasong plunder, graft at direct bribery. Bubuo naman ng fact-finding team si Ombudsman Jesus Crispin Remulla para mapagtibay pa ang kaso. Kasi nga, kung hilaw ang kaso, kailangan muna ng case build-up bago kami mag-preliminary investigation. Huwebes lang nang ibunyag ni Remulla na matapos ang kanyang appointment sa pwesto, ay tumawag agad sa kanya si Romualdez upang itanggi ang mga namumuong akusasyon. Ani Remulla, hindi na niya sinagot ang mga sunod na tawag ng Leyte congressman at sa harap ng mga bagong ebidensyang ipinresenta, tiniyak ni Remulla na wala silang sasantuhin o pagtatakpan sa issue.